Rebulto ni D-Wade, pinagkaguluhan sa social media. LeBron matutupad kaya ang plano sa Lakers? Lumabas na ang resulta sa injury ni Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Simula nang inanunsyo na gagawa ng rebulto ang Miami Heat para kay Dwyane Wade na ilalagay sa labas ng Kaseya Center, ito ay inaabangan ng maraming tao. Dumating na ang sandaling iyon at ang rebulto ng Heat ay nagkakaroon ng magkakaibang opinyon mula sa mga fans. Ngunit si Wade mismo ay may matibay na positibong pananaw tungkol sa likhang sining na nagbibigay pugay sa pinakadakilang manlalaro ng prangkisa. Matapos magbigay ng isang masidhing talumpati na nagpapakumbaba na darating ang araw sa hinaharap na ang isang organisasyon ay magtatayo ng rebulto bilang parangal sa kanya. Kinausap niya ang media upang magbahagi ng kanyang mga reaksyon sa pagkakita sa rebulto. Ayon kay Zachary Weinberger, tinawag niya itong maganda at sinabi pa na isa ito sa pinakamagagandang rebultong nagawa at binanggit niya kung paano siya naging aktibong bahagi sa proseso na iniuugnay pa ito sa yumaong si Kobe Bryant. Sabi ko, ang ganda nito. Sa personal kong pananaw, sa tingin ko ito na ang isa sa pinakamagagandang rebultong nagawa dahil sa kung ano ang kinakatawan nito para sa atin at para sa akin, sabi ni Wade. Alam kong mas malaki pa ito sa akin. Alam mo, narito ako ngayon, narito ako sa kasalukuyan. Ngunit alam kong ang sandaling ito ay lampas pa sa ngayon at lampas pa sa mga taon na mabubuhay ako. At sinasabi ko ito dahil sa prosesong ito, nakapunta ako sa Chicago at gaya ng sabi ko, ginugol ko ang maraming oras sa aking rebulto, patuloy ni Wade. Katabi ng aking rebulto ang rebulto ni Kobe Bryant na ginagawa rin sa parehong oras, sa eksaktong parehong oras. At sa tuwing pupunta ako, mas maraming ginagawa sa rebulto ni Kobe, pero si Kobe wala roon. Naroon ako. Tinitingnan ko ang sakin, hinahawakan ko ang sakin, pinag-uusapan ko ang sakin, pero si Kobe hindi at nagbigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa akin. Pinag-uusapan natin ang pagiging immortal, pinag-uusapan natin ang buhay pagkatapos, at sa pagdaan sa prosesong ito, nagbigay ito sa akin ng pagkakataong makita iyon. Ang kapatid ko ay wala rito para maranasan ang sandaling ito na mayroon ako. Kaya alam ko kung gaano ito kahalaga. Walang duda na maaaring ituring ng ilan na tila sobra ang reaksyon ni Wade sa rebulto, ngunit naglaan siya ng napakaraming oras upang tulungan ang mga eskultor at mga artist na sina Omri Amrani at Oscar Leon sa paggawa ng piraso. Ibinahagi ni Wade kung gaano karaming detalye ang inilagay sa huling produkto, lalo na sa pagkuha ng sandaling sinabi niya ang sikat na "This is my house" nang tinutukoy ang arena ng Heat. Pinagdaanan namin ang proseso ng sabay-sabay at ang mga detalye, sabi ni Wade. Makikita nyo sa rebulto ang bubble gum sa bibig ko mula sa sandaling iyon. Ang gusto kong mangyari at nararamdaman ko pagdating sa rebulto sa ganitong uri ng sandali ay dapat ito'y isang bagay na kapag naisip ng mga fans ang tungkol sa'yo, may isip nila ang iyong karera. Kapag naalala nila ang iyong buhay, ikaw ang kanilang maiisip. Ano ang unang pumapasok sa isip nila? Kaya kung ikaw ay isang tagahanga ko, kung ikaw ay isang tagahanga ng Heat, sa tingin ko wala nang mas hihigit pa kaysa doon. At ito ay isang personal na sandali para sa akin para piliin iyon at kaya pinili ko iyon. Kaya gusto ko lang gawin iyon at piliin iyon dahil gusto kong tiyakin na bawat fan kapag nakita nila ito, maaalala nila ang aking karera. At sa tingin ko, iyon ang buod ng aking karera at iyon ang buod ng gusaling ito. Ito ay isang proseso, isang maganda at makabuluhang proseso na maging bahagi. Sa tingin ko, nakapunta ako sa Chicago ng mga 4 na beses at sa bawat beses ay nagtagal ako ng halos 4 na oras. Ito'y isang magandang kolaboratibong proseso kasama ang Miami Heat, kasama ang mga fine art studios at pati na rin sa akin at sa aking pamilya. Sa anumang kaso, ang rebulto ni Wade ay mananatiling nakatayo magpakailanman bilang unang rebulto ng kanyang uri sa labas ng Kaseya Center at walang mas karapat dapat na bigyan ng parangal kaysa sa 3 beses na kampiyon. Sa ibang balita naman, sa ika-4 na quarter noong Sabado ng gabi, si LeBron James ang nagpakitang gilas. Nakapag-record siya ng 16 na puntos sa 6 of 6 shooting, kasama ang 3 tres
nag-set up ng mga tira para sa kanyang mga kakampi at mabilis na nabaliktad ang 7 puntos na kalamangan ng Sacramento papasok ng quarter na naging isang panalo para sa Lakers sa kanilang home court. Ito ay nagpapaalala na sa edad na 39 at nasa kanyang ika-22 season, si LeBron James ay nananatiling elite at siya ang nagsisilbing gabay para sa Lakers. Ang direksyon ng Lakers ay nakadepende sa kanya. Kailangan ng Lakers na maging mahusay si LeBron upang magkaroon ng tsansa ngayong season at sinabi niya sa mga reporters na plano niyang lumaro sa bawat laro lahat ng 82 games. Narito ang kanyang sinabi pagkatapos ng isa pang panalo ng Lakers nang tanungin kung lalaro siya sa back-to-back games ayon kina Hunter Patterson at Jovan Buha ng The Athletic. Yeah, plano kong maglaro sa bawat laro. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Hindi mo masabi. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kung hindi ko magawa. Sa buong kanyang karera, isang beses pa lang nakapaglaro si LeBron ng 82 laro sa isang season noong 2017-18 season, ang huli niyang taon sa Cleveland. Nung nakaraang season, naglaro siya ng 71 games at sa tatlong naunang season ay 55, 56, and 45 games. Hindi dapat pagdudahan ang kagustuhan ni LeBron na maglaro sa lahat ng 82 laro at hindi rin dapat pagdudahan ang kanyang kondisyon at paghahanda sa kanyang katawan. Walang ibang manlalaro sa liga ang mas nagsusumikap upang maging handa sa bawat laro kaysa kay LeBron. Ngunit ang mga minor na injury tulad ng rolled ankle o natapakang likod ay bahagi ng 26 na linggong marathon ng NBA season. Maaaring mapilitan si LeBron na lumiban sa ilang laro. Ang kailangan ng Lakers at ng kanilang mga fans ay umaasa na kung sakaling may mamimiss man siya na laro, sana'y 1 o 2 laro lang ito at hindi mahaba. Dahil ang tunay na tanong ay kung paano tinapos ni LeBron ang kanyang komento. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kung hindi ko magawa. Hindi ito ang klase ng Lakers roster na may malaking puwang para sa mga pagkakamali. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang magandang simula ng Warriors sa unang 2 laro ng season ay biglang nagbago nitong araw sa Chase Center matapos ang kanilang pagkatalo sa Los Angeles Clippers. Ang mga turnovers ang sumira sa unang home game ng Warriors ngayong season. Hindi nakatulong ang bench dahil bumaba ang inaasahan nilang lalim ng kanilang lineup. Dinomina ng Clippers ang Warriors sa paint na na-outscore sila ng 58-38. Ngunit ang tunay na malaking problema ay ang paglabas ni Steph Curry sa ika-4 na quarter dahil sa injury sa kanyang kaliwang bukong-bukong matapos niya itong matapilok ng 2 beses. Sinubukan ni Andrew Wiggins na punan ang pagkawala ni Curry, umiskor ng 29 na puntos sa 11 of 15 shooting at nakapasok ng 5 of 8 3-pointers. Nagbigay naman si Kevon Looney ng 10 puntos, 11 rebounds na double-double kasama pa ang 3 assists at 3 steals. Hinayaan din ng Warriors na makapagtala si James Harden ng 23 puntos at 11 assists para sa kanyang double-double habang si Ivica Zubac naman ay naghari sa rebounding na may 17 rebounds at 23 puntos. Manalo o matalo, ang kalusugan ni Curry ang pinakamahalaga. Nag-alala ang buong Dub Nation sa ika-3 quarter nang matapilok ni Curry ang kanyang kaliwang bukong-bukong at kinailangang umupo sa bench. Pinalitan siya ni DeAnthony Melton sa huling 2 minuto at 43 segundo at nakita siyang gumagawa ng bandwork sa bench. Pagkatapos ay dumating ang magandang balita. Ngunit para kay Curry at sa Warriors, hindi ito nagtagal. Bumalik si Curry sa laro sa 8:08 mark sa ika-4 na quarter. Ngunit ang pagbabalik niya ay tumagal lamang ng 13 segundo. Habang sinusubukang mag-set ng screen para kay Buddy Hield, lumala ang iniinda ni Curry sa kanyang kaliwang bukong-bukong at agad siyang napilay papunta sa locker room kasama sina Rick Celebrini at teammate na si Gary Payton. Makalipas ang ilang sandali, opisyal nang hindi pinabalik si Curry sa natitirang bahagi ng laro dahil sa injury sa kanyang kaliwang bukong-bukong. Sa loob ng 27 minuto, umiskor si Steph ng 18 puntos, kabilang ang nasayang na play na ito. Steph was waiting to see if there was a defender against Wiggins soaring to the rim. The rebound behind the back, the living room, and the finish. Kabilang na ang 6 na assists, 4 na rebounds at 2 steals. At ngayon ayon sa isang report mula mismo kay Kerr, nasa maayos na kondisyon itong si Curry.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.